Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3176 hanggang 3180. Nang dumating si Changsheng sa villa noong araw na iyon, ang bodyguard na nagplanong pigilan ang Aaron ay mukhang naglalakad sa manipis na yelo, dahil hindi niya ito nagawa ng maayos, na humantong sa ganoong resulta. Kung gusto ni Tiansheng na imbestigahan ang kanyang responsibilidad, hindi magiging madali ang kanyang resulta. Boss, pasensya na. Wala akong silbi kaya hinayaan ko siyang pumasok. Lumuhad ang security guard sa harap ni Chan Changsheng at humingi ng tawad. Si Chan Changsheng ay hindi nagpagalit ng walang utak. Bata pa lang ang kabilang partido. Hindi siya tumigil. Dapat may dahilan. Hindi mo siya matatalo. Tanong ni Tian Changsheng. Oo, dapat. Napatigil ang security guard, dahil hindi niya alam kung paano siya nahulog. Basura, kapag nalutas ko ang problemang ito, may itatanong ako sa iyo. Dahil doon, mabilis na naglakad si Chan Changsheng patungo sa villa sa gilid ng burol. Ang Aaron ay walang malasakit pa rin. Laging iniisip ng nasa katanghaliang gulang na si Aaron ay nagpapanggap na kalmado, kaya gusto niyang alamin ang kapintasan ng Aaron. Ngunit pagkatapos ng mahabang pagtitig sa kanya, hindi niya nakita ang ekspresyon ni Aaron na nagpapakita ng anumang pag-aalala. Ang kanyang kalmado ay lampas sa imahinasyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell. Ang medyo may edad na lalaki ay nagpakita ng bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig at sinabi kay Aaron, "Dumating na ang taong hinihintay mo." Aaron stood up, stretched isang kahabaan, sinabi, "Hayaan akong maghintay ng kaunti mahaba." Chan Changsheng kahusayan ay hindi mataas. Puno ng malamig na ngiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking ito ay namamatay. Iniisip pa niya na hindi mataas ang kahusayan sa trabaho ni Chan Changsheng, katangahan ba yon? Nakatungo ba siya sa kamatayan? Pagkatapos buksan ang pinto, si Chan Changsheng ay unang nagsalita ng ilang mga salita ng paghingi ng tawad. From his attitude, medyo may status talaga itong middle-aged na lalaki. Kung tutuusin, sa Yuncheng, hindi masyado para kay Chan Changsheng ang tawaging unang tao. Dapat ay may tiyak na bigat ito para humingi siya ng tawad. Ang batang ito ay naghihintay sa iyo, at hindi kanya pinapansin. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Tian Changsheng. Nagyelo ang mukha ni Tian Changsheng. Naghihintay sa kanya. Ito ay dapat na mayabang kung hanggang saan ang lakas ng loob ng mga tao na gawin ang mga ganitong bagay. Don't worry, kahit sino pa siya, hindi ka makakalabas ng villa ng buhay ngayon, sabi ni Chan Changsheng. Huwag mong dumihan ang pwesto ko. Babala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dumating si Tian Changsheng sa sala. Nung nakita niya si Aaron, medyo natulala pa siya, kasi green little boy lang siya. Sa ibabaw, wala siyang makitang makapangyarihan, at may malabong ngiti sa kanyang mukha, at hindi siya mukhang mayabang at dominanti gaya ng inaakala niya. Ganyan ang itsura mo noong bata ka pa. Nakangiting sabi ni Aaron. Ito ay ganap na palaisipan para kay Chan Changsheng, tulad ng maliit na batang lalaki na nakakita sa kanya pagkatapos niyang matanda. Munting kaibigan, alam mo ba kung saan ito? Tinanong ni Tian Changsheng ang Aaron. Siyempre, Yandengshan Villa area ang iyong Changjia site. Sabi ni Aaron. Tumaas ang bibig ni Chan Changsheng, nagpapakita ng bakas ng lamig, at nagsabi, dahil alam mong teritoryo ito ni Changjia. Nangangahas ka bang magpagulo rito at maghanap ng kamatayan?
Kung nabubuhay ka ng maayos, bakit gusto mong mamatay? Gusto ko lang makipag-usap sa kanya at bilhin itong villa. Sabi ni Aaron. Kumaibat ang bibig ni Chan Changsheng. Paano magiging kakaiba ang circuit ng utak ng batang ito? Maaari bang ibenta ang Yandengshan Villa na ito ng kusa? At kwalipikado ba siyang bilhin ito? Sa oras na ito, sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Aaron, kung maaari kang umalis dito ng buhay ngayon, ibibigay ko ito sa iyo ng wala bayad. Aaron kilay isang pik, ito ay isang magandang bagay, huwag gumastos ng pera ay maaaring tumagal ng isang villa. Bagamat ang pera ay isang serye lamang ng mga numero para sa Aaron, mas mabuting kunin ito ng wala. Sinabi mo yan. Matapos tumawa si Han Sanchen, lumingon siya kay Chan Changsheng at nagtanong, ilang tao na ba ang dinala mo? Sapat na ba iyon? Nagalit si Chan Changsheng sa isang iglap. Sa Yuncheng, hindi niya naramdaman na hindi siya pinansin. Halatang hindi siya pinansin ng mga sinabi ni Aaron. Anak, patay ka ngayon. Araw maunlad na snipin ng sabihin. Aaron ngiti, sinabi, lumabas upang labanan, huwag sirain dito, bagaman hindi ako nasisiyahan sa dekorasyon dito, ngunit may dugo, ito ay hindi isang magandang tanda. Sa pamamagitan nito, nanguna si Aaron palabas ng villa. Pagdating niya sa harap ng bakuran, halos 20 thugs mula sa Chan Changsheng ay handa nang pumunta. Nang makita ang labanan, hindi nataranta ang Aaron. Kung tutuusin, kahit gaano pa karami ang tao, sa paningin niya, langgam lang sila. Sa pagtingin sa poster ng mga kamay ni Aaron, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtanong kay Tian Changsheng, nasa iyo ba ang mga detalye ng batang ito? Sa pagtingin sa kanya, tila hindi siya natatakot. Hindi ikaw at ako ang natatalo, mukha ngayon, di ba? Patagang umiling si Tian Changsheng. Ang mga taong dinadala niya ay mga elite fighters, kabilang ang mga veterano at boksingero, na kayang lumaban ng 1 hanggang 3, lalo pa ang humarap sa isang bata. Don't worry, kung nawalan ako ng mukha dito ngayon, paano ako makakaligtas sa Yuncheng? Sabi ni Chan Changsheng. Nang marinig ito, medyo nabuhayan ng loob ang lalaking nasa katanghaliang gulang, isa-isa, o magkasama. Biglang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Tian Changsheng, hindi siya nagalit. Sa oras na ito, sa wakas ay naramdaman niya kung gaano kamayabang ang Aaron. Malapit sa 20 na matanda, hindi mo ba kayang ibaba ang isang bata, hayaan mo ang maliit. Alam ng lalaki ang panganib ng lipunan, sabi ni Chan Changsheng. Sa sandaling marinig ang mga salita, ang isa sa kanila ang nanguna sa pag-atake sa Aaron. Hindi nila binalak na magkasama, dahil sa kanilang opinyon, sapat na ang isang tao. Parang medyo bullying na tuloy. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamao at tumalon. Kahit na ang isang malakas na tao ay hindi magiging mabuti kung siya ay tamaan ang suntok. Ngunit si Aaron, na nakapikit, ay nakatayo sa parehong lugar at hindi man lang nagkaroon ng pagnanais na umiwas. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Chan Changsheng sa nasa katanghaliang lalaki na nasa tabi niya, ang batang ito ay nagpapanggap lamang na lalaki at nakapikit. Bagamat sa tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natural na bagay para sa Aaron na matamba, ang reaksyon ni Aaron sa oras na ito ay nagbibigay sa kanya ng hindi tiyak na premonition. Kahit na siya ay naramdaman na hindi pinapansin ni Aaron ang mga taong ito, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, parang hindi ako tama. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tian Changsheng said with a firm face, ano pa ba ang mali? Nakikita mo ba kung may pagkakataon siyang lumaban? Ang suntok na ito ay sapat na para patayin siya. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya masabi kung ano ang mali, ngunit ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na hindi ito magiging ganoon kasimple. Mula sa simula hanggang sa wakas, Aaron hindi siya umasta na parang bata, at ayaw niyang maging isang lalaking gustong mamatay kung siya ay talagang walang kakayahan. Bakit siya nagdala ng maraming problema sa kanyang sarili? Si Tian Changsheng at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may ganap na magkakaibang mga ideya, dahil mas kilala niya ang kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang mga mata, ang paghahangad ni Han 3,000 ay ang paghahanap ng kanyang sariling paraan. Paano siya magiging kalaban nila? Una sa lahat, ito ay ang paghahati ng edad. Bukod dito, ang mga lalaking ito ay pawang mga profesional na thug. Maging ang mga ordinaryong matatanda ay ibinabato lamang sa kanilang harapan, lalo pa ang isang bata.
Ngunit hindi nagtagal, lumakas ang ngiti ni Tian Changsheng. Nang ang unang manlalaban ay nagkusa sa pag-atake, naisip niya na ang Aaron ay malubhang masasaktan sa pamamagitan ng isang suntok, ngunit ang manlalaban ang sumigaw. Hindi man lang nakita ni Tian Changsheng kung paano pumutok si Aaron, naramdaman na lang niyang gumalaw si Aaron. Bumagsak sa lupa ang tulisan na may kasamang sigaw, at hindi nagtagal ay nahimatay at bumagsak sa lupa nang hindi gumagalaw. Nataranta ang lahat ng tao sa eksena. Ano bang nangyayari? Pumikit siya ng mariin, paano siya makakalaban ng tumpak, at nagagawa pa niyang magpatambo ng isang lalaki ng 2 beses na kasing laki niya sa lupa. Nag-freeze ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Bagamat matagal na niya itong nararamdaman, kapag nangyari ang katotohanan, mahirap pa ring tanggapin ang kanyang puso. Kung tutuusin, bata lang ang lalaking ito. Anong ginagawa mo? Hayaan mo silang magsama. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit at sinabi kay Tian Changsheng na sa lakas ng Aaron, kung ipagpapatuloy niya ang laban sa gulong, ang mga tauhan ni Tian Changsheng ay matatalo ng isa't isa. Sa makatuwid, sa pananaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang Aaron ay ang pag-atake sa mga grupo, upang ang Aaron ay nasa isang sitwasyon ng 2 kamao at 4 na kamay. Bagamat ito ang pinakamahusay na paraan upang i-bully ang maliit sa malaki at ang maliit sa mas marami. Nagising si Tian Changsheng sa sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at huminga ng malalim. Hindi niya akalain na ang batang ito ay may kahangahangang lakas. Bukod dito, nakikita niya na isa-isa, walang makukuhang bentahe ang kanyang mga nasasakupan. Ibigay mo sa akin, sa utos ni Tian Changsheng. Ang mga thugs ay umungol na parang pinapasaya nila ang kanilang sarili, o nagbabanta sa Aaron, at pagkatapos ay sumugod sila. Aaron ay nakapikit pa rin ang mga mata gamit ang 2 kamay. Sa ngayon, kamukha niya ang walang kapantay na lalaki sa pelikula, at hindi mapapantayan ang kanyang kilos. Walang kamalay-malay na kinuyam ni Tian Changsheng ang kanyang kamao at sinabing, napakamayabang ng batang ito. Ngayon, dapat nating turuan siya ng isang masakit na leksyon. Napakapangit ng mukha ng nasa katanghaliang gulang, dahil nag-aalala siya na kahit na maraming tao ang magkasama, hindi ito ang kalaban ng Aaron. Kung totoo, ibibigay ba ang Vilya? Siyempre, hindi bagay sa kanya ang Vilya. Sa lakas at katayuan niya, kahit gusto niyang bilhin ang buong Yandengshan Villa area, walang problema. Ang mahalaga ay hindi ka mawalan ng mukha, lalo pat matapakan sa harap ng munting bata. Sa kasamaang palad, mula sa sandaling nakilala niya ang Aaron, ang lahat ay napapahamak. Ang Aaron ngayon ay ang Diyos ng mundo ng Xuanyuan. Kahit sa mundo ng Xuanyuan, wala siyang mahahanap na kalaban maliban kay Linlong, lalo pa ang lupa. Halos 20 thugs ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Bagamat nakapikit si Aaron, ang bawat galaw nila ay parang isang dinamikong larawan sa kanyang isipan, at wala itong pinagkaiba sa nakita ng sarili niyang mga mata. Aaron bibig bahagyang pataas, ito ay ang kanyang muling pagsilang, ang pangalawang makaharap sa antas ng fighting. Sa unang pagkakataon, nasa pamilya pa rin siya ng Wang. Si Han Sanya, ang pumatay sa Po Kingdom, ay hindi siya pinakawalan, at ang larawan ay sobrang duguan at nakakatakot. Siyempre, sa Yandengshan Villa area, hindi ito gagaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!